Color gamut. Pag-usapan natin ito. Noong nakaraan na pag-usapan natin yung RGB sa CMYK. Ngayon, pag-uusapan naman natin yung tinatawag na color gamut. Pag gumagawa kasi tayo ng project tapos hindi natin alam yung tinatawag na color space, yung RGB sa CMYK, kung hindi mo pa alam yung pinagkaiba doon, balikan mo na lang yung video na yon, na-upload ko na, at bumalik ka dito sa video na ito. Color gamut, ito yung range ng kulay na kayang i-produce. Hindi ito yung gamot na binibili mo sa butika. Kasi yung bugok kong manager, yun yung sinasabi. Sumasampung taon sa industriya, sa publication, pero hindi alam yung tinatawag na color gamut. Sa RGB, meron tong 16 million na color gamut range. Okay? Sa CMYK naman, 16,000 plus na color gamut range. Ngayon, bakit mahalaga na alam mo yung color gamut o yung range ng kulay? Mahalaga na alam natin yung color range kasi meron tayong tinatawag na color shift or color accuracy. Kung sakaling nagkamali tayo ng pagpili ng color mode, maaaring magbago ang kulay ng output mo kesa dun sa design na ginawa mo sa computer. Meron kang image na napakaganda at napaka-vibrant at ginamit mo to sa isang design o sa project na meron ka. Pero hindi mo napansin or hindi mo na-check ang tinatawag na gamut warning. Ano ba ito? Sa Photoshop, punta ka ng view, hanapin mo yung gamut warning. Pag na-turn on mo na yung color gamut o gamut warning, makikita mo yung image mo ay magkakaroon ng mga gray parts. Ibig sabihin, yung parts na ito ng kulay ng image mo ay walang katumbas na color sa CMYK. Magbabago yung kulay niya. Mahalaga rin na malaman mo kung ano yung mga kulay na out of gamut sa color picker. Kasi sa printing, lalo na sa mga t-shirt designer, akala nila vibrant yung kulay ng napili nila kasi naka-RGB sila. Pagka-print ng artwork nila, nagulat sila malamlam tapos o kaya mapusyaw kasi nagkamali sila ng tinatawag na color mode or nagkamali sila ng kulay na ginamit. Sa Photoshop, meron yung color picker, shift control Y, checkin mo yung katumbas na kulay, at piliin mo yung tamang kulay. Siyempre yung gray, hindi mo napipiliin yun kasi wala nga yung katumbas sa CMYK. So, magiging pangit yung kakalabasan na kulay. Sa umpisa pa lang ng paggawa ng ating project, dapat alam mo na kung ano yung color mode na gagamitin mo. Para hindi na magbabago yung tinatawag na color gamut. Yun, sana nalaman mo kung ano yung purpose ng color gamut. Kung nagustuhan mo ang content na ito, follow for more arts and design content. Thank you for watching and I will see you in the next one. God bless. Peace.